Magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Kumusta po ang ating mga buhay-buhay dyan? So for today's mini vlog guys, ipapakita ko po sa inyo yung sa daanan po. Yes, sa daanan po ng kung saan makakakita tayo ng mga palayan dyan, mga puno-puno, mga basta po mga maisan, yan. So ayan, i-enjoy natin ang view guys, and ayan na nga. Nagda-drive na ang aking pinsan, and I don't know kung saan siya patungo, basta samahan natin siya guys hanggang sa matapos ang vlog na ito. And gusto ko lang po sa palang mag-thank you sa lahat po ng supporters dyan na solid, sa lahat po ng sumusuporta sa akin, sa aking mga videos, sa aking mga live po. Thank you so much po. Walang sawang thank you po sa inyong lahat guys. Na-appreciate ko po yung lahat, kahit na po minsan is super super OA natin. So thank you pa rin po sa lahat po, sa inyo pong lahat, sa patuloy po na pagtangkilik sa aking videos. Naway pagpatuloy nyo lang pong ang inyong panonood sa aking mga videos. Yun lang. God bless us all. God bless po sa ating lahat, at ingat-ingat po tayong lahat. So ayan na yan, irrigation, and then mga palay-palay na na ho yan, na ani na. So mas maganda sana pag green pa lang yung palay. So pero walang na video ang aking pinsan. So ayun, salamat sa aking pinsan sa palagi ang pagpapasa ng mga videos na magaganda. Ayan siya, diba? Sa probinsya daw ngayon guys, sa Pilipinas, super init daw, and ayun na nga, yung bilihin guys, super mahal-mahal na, pamahal na po ng pamahal. Tayo na lang po ang hindi pinaninindigan at minamahal. Kaya po, sa lahat po ng dyan, sa ating pong lahat, paalala lang, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kapit lang tayo kasi wala naman ang bago sa Pilipinas guys. Opo, wala namang bago. Lagi na lang kung naghihirap ang Pilipinas. So ayun, kaya alam niyo ako, sa totoo lang, nanonood ako dun sa mga vlogs, sa mga nagba-vlog na yung mga tumutulong sa mga kapwa, kahit sa kunting bagay lang is napapangiti nila yung kapwa nating Pilipino. Kasi super hirap na ngayon ng buhay. Mahal na ang bigas, mahal na ang mga bilihin, tapos dumagdag pa yung dumagbag pa yung yung mahal ng gasolina, diba? So ayun. At saka hindi ko alam, pero sa totoo lang, parang ang unfair lang ng life, no? Kasi tayong mga mahihirap talaga yung nagsasuffer ng malala, nagsasuffer ng lubos-lubos sa tuwing darating yung yung kahirapan ba na ito, na yung crisis ba. So yun, si nanay laging nagsasabi yan sa akin na ganito, wala nang ngayon dito, wala nang mabibili yung 1,000, ganito ganyan. So sabi ko kay nanay, okay lang yan nay, at least kumakain pa rin tayo ng 3 beses isang araw. At saka kahit wala, basta ang importante malakas yung pangangatawan ninyo ni tatay. Sabi ko, yun lagi kong inaalala, kasi minsan guys, parang ako din yung hirap talaga mag-budget. Every time na nagpapadala din ako sa kanila, kasi ramdam ko talaga yung hirap. Kasi last time nang umuwi ako ng Pilipinas talaga, wala talaga. May bibili mo lang 1,000, tapos ka na, wala na talaga. Wala nang, wala talaga mapupunta ng 1,000 mo guys. So sa mga may permanenteng trabaho dyan, ang swerte nyo kasi kahit pa paano may mga income kayo everyday, may alam kayong gagastusin, or may mga may inaabangan kayong sasahurin. Pero sa mga katulad naming mahihirap, na yung mga magsasaka, yung mga walang permanenteng trabaho, super hirap. Sa ngayon, ang nagsasuffer talaga is yung mga kababayan nating mahirap ang buhay. Kagaya namin, nagsasuffer din kami sa kahirapan ngayon, sa crisis. Kasi syempre, ang tatay ko magsasaka. Kami din kasi, meron kaming tindang talagang gumagawa kami ng binhi, yung punla talaga, yung para sa mais. Mahirap talaga kasi yung mga hinahalo nilang gamot doon, hindi siya putyo-putyo guys ha. Pamahal din ng pamahal na. Kaya sabi ko kay tatay, ramdam ko kay tatay talaga yung pagod niya every time na nakakausap ko, na
Yung bang nauupo lang siya sa isang sulok tapos parang ang lalim ng inisip. Kaya sabi ko kay tatay lagi na basta tay, sabi ko basta wag mo lang abusuhin yung sarili mo. Basta kung kailangan magpahinga. Kung kailangan kung kailangan itigil yung trabaho, magpahinga ka, ganun lang. Tsaka happy lang dapat, tsaka alam kong hindi tayo pinapabayaan ni Lord. Yun yung lagi kong sinasabi sa parents ko, kahit na minsan talaga na-hurt ako or yung parang naiiyak ako sa sitwasyon nga ng ngayon. Kasi sobrang hirap talaga. Kasi ang nagsisuffer talaga ng kahirapan sa Pilipinas ngayon is yung mga motorista, yung mga diba? Kasi ang daming ang daming tumigil sa trabaho, ang daming nawalan ng trabaho dahil sa pagmahal talaga ng gasolina, di ba? And ayun, basta huwag lang tayong mawalan ng pag-asa, guys, kasi di ba, hindi naman nabago sa atin yan yung laging krisis sa Pilipinas, di ba? So, nakakaawa lang yung sitwasyon ngayon ng Pilipinas kasi mga mayayaman lang talagang umasenso. Tayo mga mahihirap talaga is yung kawawa talaga kasi 'di ba? Tayo yung super kayod ng mga mahihirap, lalo na yung mga magsasaka, pero wala pa rin. Ang baba pa rin ng presyo ng mais, ng palay, 'di ba? Dinamay ang Hindi guys, ko lang naman yun. Opinion ko lang naman. Opo. So, ayan, lagi ko lang din sinasabi na huwag tayo mawawala ng pag-asa, diba? Lagi lang tayo magpipray kay God. Tsaka, syempre, good health, lagi. Dapat lagi tayong malakas. Yes po, huwag nating indain yung mga problema sa life. Kasi, ang problema, andyan lang yan. Hindi man mawawala yung problema. Diba? So, laban lang tayo sa buhay. Lumaban tayo ng patas, guys. Huwag tayong, kahit maliit lang ang kita natin, lumaban tayo ng patas. Huwag tayong gumawa ng, ng masama para lang magkaroon tayo ng maraming pera or marangyang buhay. No po, that's mali. So, ayun, lumaban lang tayo ng patas, guys. Wag tayong mang-apak ng kapwa natin tao kasi masama yun. May balik ang lahat ng maling mong ginagawa sa kapwa mo tao. Di ba po? So, ayan. Ang dami ko na namang daldal, guys. Ayun siya na po kayo. Kasi pag naharap ko talagang magdadaldal talaga ako, guys. So, pasensya na po. Pasensya na po kayo, guys. Pasensya na po talaga. Ayan siya. Tumigil lang. At yan na nga. Tumigil ang mundo. Ayan. So, ayan. Mga bahay-bahay na. Ang gaganda ng mga bahay nila, no? Sana all may magandang bahay. So, ayan. Bahay-bahay na siya dyan. So, I think, pauwi ata yung pinsan ko sa sa probinsya, or I don't know kung pauwi sa probinsya or papasok sa kanya. Ay, hindi sa probinsya pala yan, guys. Parang galing ata siya ng Pampanga. So, ayan, video lang niya yung view kasi sabi ko, pag may madaanan siya mga palay-palay or mga i-video niya. So, thank you so much again, pinsan, for the tiyaga sa pagkuha ng magandang tanawin na yan. So, ayan, guys. Ayan. So, ayan. Oo, ngumiti lang tayo. Ngumiti, tawa lang natin, iiyak natin, and then, ulit, punas ng luha, tapos ngiti ulit, tawa ulit, tapos fight ulit. Oo, kasi wala nang guys, walang tutulong sa atin kundi mga sarili lang nating, mga sarili lang din natin, di ba? Basta wag tayong gumawa ng masama. Wag tayong umapak ng kapwa natin tao, guys, para magmukha lang tayong, mabuti, gumawa pa rin tayo ng mabuti kahit anong hirap ng buhay. And yun, lagi kong sinasabi na always mag-pray kay God. Always tayo mag-thank you sa lahat ng biyaya, ng blessings na pinagkakaloob nila sa akin. Kasi ganun ako eh. Every time na pinanghihinaan din ako ng loob, iniiyak ko talaga. Tapos kinakausap ko si God. Sabi ko, hanggang kailan ba ito matatapos? Hanggang kailan ba ako magtitiis? Hanggang kailan ba yung ganito? Pero yun, parang nare-realize ko rin na parang kailangan kong lumaban para sa family ko. Kailangan kong lumaban. Kailangan magpakatatag para sa mga anak ko. Kasi mga anak ko na lang yung natitirang sa akin eh. Natitirang pag-asa ko talaga sa buhay. Yes. And then yun. Diba? Super blessed and thankful din ako sa mga parents ko. Kasi sila yung naging magulang ko ba. Yung tinuruan kami na kahit gaano kahirap ang buhay is wag magnakaw or wag gumawa ng masama sa kapwa. Oo. Ganyan lagi. So, kaming talagang magkakapatid, guys. Hindi sa, 'di ba? Pinento ko lang yung aking talambuhay. So,
Sa amin talaga magkakapatid guys, tatlo kami. And then ako yung panganay, ako yung nag-iisang babae. And then I have 2 brothers. Both po silang pulis. So although ako naman po nakatapos ako ng college, 2 years course po ng computer science. Kaso nga, mas pinili ko pa rin pong ibang bansa kasi maliit man ang sahod sa Pilipinas. So ayun, never po kami nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mga kapatid ko. Kasi 'di ba, usually sa mga magkakapatid talaga is nandiyan yung hindi pagkakaunawaan, yung nag-aaway dahil sa lupa, sa pera, ganito ganyan. Kami po hindi. Yun yung isang parang hinahangaan nila sa aming magkakapatid kasi never kami nagkasagutan, never kami nag-away-away. Oo, wala akong nangyaring sagutan sa amin kasi nire-respeto ko yung dalawang kapatid ko, and also they also respect me as their ate, and they also respect me as their kapatid na 'di ba? As their ate. Kaya laking thank you ko and laking bless ko din na nagkaroon ako ng dalawang kapatid na super bait sa akin, at never talaga akong sinumbatan ba, parang gano'n. Never talaga nila akong inaway, or never talaga kasi solid kami magkakapatid talaga, kasi sabi ng tatay ko, wag nyong gagayahin yung ibang magkakapatid dyan na nag-aaway about sa pera, about sa lupa. Kasi pinalaki namin kayong mabubuting tao. Kaya yun ang ginagawa namin mga kapatid ko. Although, minsan talaga, ako talaga yung moody talaga kasi ako. Minsan kasi talaga pagka kinakausap ako ng dalawang kapatid ko na yun, kasi may GC kami, kinakausap ako ng dalawang kapatid ko na yun. Pagka wala talaga ako sa mood mag-reply, di talaga ako magre-reply. Tapos yun, maglalaylo sila. Hindi nila ako i-chat or hindi nila ako ito. Tapos biglang tatawag yan sila. Sabi, ate okay ka lang ba? Ganun sila. Hindi nila sinasabayan yung yung pagiging sumpungin ng ate nila, kasi nakikilala na kasi nila ako guys. So ayun, super blessed ako, and ang sarap magkaroon ng kapatid na kasundo mo, na never kayong nag-aaway in any kind of mga bagay-bagay, diba? Oo, sobrang and syempre sa magulang ko, payamanin ko talaga ang parents ko guys, ang dalawang kapatid ko, and also syempre ang tatlong anak ko, kasi siguro without them na naging support system ko in almost 5 years na pagiging isang single na ina ko, hindi ko alam kung anong nangyari sa buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung may Bernice pa kayong madaldal na naririnig ngayon. Hindi ko alam kung may Bernice pang OA, kung may Bernice pang pabebe sa ngayon. I don't know, kasi lahat tayo talaga pinanghihinaan ng loob. Meron yung time talaga na malulugmok tayo, pero yun sa pagkalugmok ko na yun guys, inisip ko na lang yung mga taong andyan na solid na sumusupport sa akin, diba? So, yun lang ang aking kwento ng aking talambuhay, guys. Sa mga hindi pa po ganito yung talambuhay. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ng aking YouTube channel, guys, please subscribe to my YouTube channels, and syempre, don't forget to subscribe also our bunsong Leia. Yes, and i-click nyo po ang parehong notification bell namin para pag may bago po kaming upload na dalawa ay lagi po kayong updated. Lagi po tayong mag-iingat guys, and lagi po tayong magdarasal kay God. Yes, lagi tayong magdarasal guys. Lagi tayong magpapasalamat sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob niya ho sa atin. So, enjoy the view guys, and hope you enjoy our daldal serye for today's video. Sana ay huwag kayong magsasawang makinig sa aking mga kadaldalan guys. So, ayan na nga siya. Malapit na pong matapos ang vlog na ito, and don't forget to hit the like everybody, and share nyo na rin guys para maging masaya ang ating mga buhay-buhay. So yun lang, mag-iingat po tayong lahat, and have a wonderful day, and God bless us all. Love, enjoy the vlog everybody.